update sa magiging lagay ng panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, nasa na ang bagyong Tino at makakapagpahinga ba tayo sa matinding ulan? Ito ating mga kapuso. Amor? Salamat, Mel. Naku mga kapuso, papalayo na ang bagyong Tino pero tuloy-tuloy lang po ang ating paghahanda dahil may paparating pang bagong bagyo. Dahil pa rin dito sa bagyong Tino, nakataas ang signal number 2 dyan sa Kalayaan Islands. Habang signal number 1 naman dito sa Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, natitirang bahagi ng Palawan kasama po dyan ang Calamian at Cuyo Islands. Samantala, nadagdagan pa yung 5 naunang landfall ng bagyong Tino kahapon. So pagkatapos po nitong tawirin, itong Visayas ay muli po itong naglandfall dyan naman sa Palawan ng 3 beses. Dito yan sa Magsaysay, Batas Island at yung ikawalo at yung pinakahuli na landfall nito ay dito naman sa El Nido, Palawan. Sa ngayon mga kapuso ay nasa West Philippine Sea na itong bagyong Tino at huling namataan sa layong 330 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island sa may Kalayaan, Palawan. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 140 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 170 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, tuloy-tuloy naman na ang paglayo niyan at posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility anumang oras ngayong gabi o bukas po ng madaling araw. Pero may panibagong bagyo na nasa labas ng PAR at huling nakita, 1,870 kilometers silangan po yan ng northeastern Mindanao. At sabi po ng Pag-asa, posible ngayong Biyernes o Sabado ito pumasok sa loob ng ating PAR at tatawagin sa local name na Uwana. Sa latest track po na inilabas ng Pag-asa, posible itong kumilos pahilagang kanluran at may tsansa na tumama sa Northern or Central Luzon sa susunod na linggo. Nananatili rin po yung posibilidad na lalo pa yan lumakas bilang super typhoon kaya patuloy po nating tututukan. Ayon po sa Pag-asa, posibleng magtaas ng wind signals dito po yan sa ilang bahagi po ng eastern sections ng Luzon at pati na rin dito sa summer provinces. Simula po yan na Biyernes ng gabi o di kaya naman ay sa Sabado ng umaga. At patuloy po nating imomonitor dahil pwede pa pong magbago yung forecast at patuloy po nating titingnan kung ano po yung magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Sa ngayon, malayo pa ang bagyong yan para makaapekto po dito sa ating bansa pero dahil pa rin dito sa bagyong Tino, ganun din po dito sa Amihan at pati na rin sa localized thunderstorms, posible pa rin po makaranas sa mga pag-ulan sa ilang lugar. Base po sa datos ng Metra Weather umaga bukas, wala pa naman gaano mga pag-ulan dito sa Luzon, maliban na lang sa ilang bahagi po ng Bicol Region, pati na rin sa Palawan at Mindoro provinces. Bandang hapon, may tsansa ng ulanin ng malaking bahagi po ng Northern at ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at iba pang lugar dito sa Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, posible pa rin ang mga pag-ulan bukas, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon. At eto may mga pag-ulan din po sa umaga sa Visayas at Mindanao, gaya na lang po sa Sulu Archipelago, Western Visayas at ganun din sa Negros Island Region at posible pong maulit yan sa hapon at kasama na rin dito sa makakaranas sa mga pag-ulan ang Samar and Leyte provinces, Cebu, Bohol at iba pang bahagi or malaking bahagi po ng Mindanao. Kaya mga kapuso, doble ingat pa rin lalong-lalo na sa mga napuruhan ng bagyong Tino. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.